Magandang araw ulit, Pilipinas! Kaya nga yung araw ng pagluwas natin mga kaanak. Kasi parang nami-miss yung mamili na uli. Siyempre, magpapasko na kaya kailangan natin ng rumakit. At yan nga, daanan nga natin ng SNR, Malolos. Ayan, napakadaming sasakyan dyan na namimili mga kaanak. Kaya ng groceryhan ng mga mayayaman. Hindi ko alam kailan tayo makakapasok dyan eh. It's not now, but soon. Kasi andito na tayo sa may flyover ata tawag dito, may skyway. Yun sa may, napakaganda nga ng view dito mga kaanak. Kaya lang pangit ang naupuan natin ngayon sa bus eh. Kaya hindi ko na videohan yung magandang view. Napunta kami din sa may gilid. Punong pukala ko nga sabi ko linggo. Walang ganong pasahero. Pag namin ng bus napakadami palang pasahero. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi pa tayo naupo dun sa sa dalawahang nandito kami sa tatluhan, kaya nandito kami sa gilid. Sabi ko ayos na sa pag uwi natin tayak sa tayo maupo sa dalawahan. Kasi syempre sa bus pag sumasakay tayo, di ba, namimili din tayo ng upuan kaya napakaganda nga ng view dito, kaya lang umaambon-ambon nga din kaya hindi ko ganong nabidyohan yung magandang kitang-kita nga dyan yung mga bundok pag pauwi kami, mabibidyohan nga dyan yung magandang yung bundok ng Sierra Madre daw yun tapos nga nakarating na nga kami. Pagka dumating kami dito alanganin na minsan alas 10, alas 11 ang biyahe kasi pa Bulacan, tapos hanggang dito sa may Divisoria 2 oras, kaya pagdating namin tanghalian na. Sabi nga sa asawa ko mag-iinasan na lang kami at dito sulit-sulit naman kahit pa paano, kasi ganun din kakain ka ng sa mura, hindi ka naman mabubusog o dedinig ka na sa siguradong konti lang naman ang idadagdag mo. Kasi siya nga nagsisig. Sabi ko bili tayo kahit na isang yung manok. Naka-only rice din naman yung sisig niya. Kaya lang yung sisig niya yung inasal, ba't hindi na masarap? Sa totoo lang, dati yung kinakain namin sisig ng inasal kasarap ba't ngayon parang nag-iiba na yung mga lasa. Baka pa naman yun lang ang binupuntahan ng mga tas yung chicken oil nila maputla. Diyos ko nagbabago na talagang nagmamahal naman sila. Ba't yung hindi naman inaayos? Kasi kumain na nga kami dito at maya-maya mamimili naman kami. Maaga nga kami mauwi at ilang supplier lang naman ang pupuntahan ko. Dati nga ayoko namimili ng linggo kasi napakadami talagang taong linggo. Buti nga lang nung namili ko nagulat ako bakit parang walang katao-tao. Kasi nga dito sa syempre nauso nga yung mga Shopee, mga ganun, Lazada. Tapos parang humina na rin yung dito ng mga supplier namin. Hindi naman totally humina, kaya lang talaga yung iba nawawala. Kasi sa dami nga ng competition dito sa napakadami nga supplier dito. Kung sabi ko nga sa mga pinsan ko, kunyari, silang sumama. Kailangan ka may mga supplier din dito kasi pagka mamimili ka lang, magsha-shopping ka lang, mahal din. Pagka sa supplier, siyempre medyo makakamura ka nga ng kaya kailangan talaga ko dito, kailangan meron kang kukuhanan. Kasi kumain nga kami din. Mamaya sabi ko nga sa asawa ko, huwag na sumama. Kasi nga, ang kaya ko naman dalhin Kasi sanay naman akong kargador nga kami, di ba? Kailangan dito pag namimili ka, naging online seller ka malakas ang resistensya mo, ang katawan mo, kasi siyempre buhat ka ng buhat. Tapos sabi ko kaya ko na, buti na lang nagpilit siya mama. Nagulat nga siya, sabi niya kala ko ba konti lang pamimili mo ba't hindi hindi kami makadala nasira pa naman yung panghila ko. Kasi nga siyempre na-stock na nga yun, diba? Nasira dito kailangan pag mamimili ka meron ka talagang panghila. Kasi, hindi ka makakadala pagka Kasi bumaba na nga kami dito sa tapos na kami kumain. Bumaba na ako para nga mag-umpisa na kami makapamili at makauwi kami maaga. Kasi nga si Sidro, iniwanan ko lang kay nanay. Pamaya-maya ako, iiyak niya yung anak mo na yun. Kahit naman kumakain na siya ng kanin, siyempre, iba pa rin yung siyempre, naghahanap ng gatas, ng dede. Para nga, pag matutulog, diba? Kaya sabi ko nga, mamili na nga kami.
Nandito na nga kami sa unang nagpupunta muna ako sa mga alam kong marami kong items. Napakadami ng paninda dyan. Napakabango ng mga yung pabango na yan. Yung mga pabango nila. Napakababango nga yan mga kaanak. Kasi yung kandila, tapos yung mga tape. Tapos nga yung mga kutsilyo, ayan, dito nga kinuha. Yung marami kong items, inuuna ko. Kasi nga baka mamaya maubusan ako sayang naman ang punta ko dito. Kasi ito na nga, nandito na sa pangalawang supplier. Ito, konti lang naman ang kukuhanin ko dito, kaya hindi ko na pero magkalapit nga lang sila, kaya sabi ko nga, sumunod na kami dito, kaya lang dito napakahaba talaga ng pila. Diyos ko kahit na ilan lang ang kukuhanin mo, pipila ka talaga kasi wala ang pila ng mga 1 to 5 lang, mga ganun. Minsan nga, isa lang kukuhanin mo. Pagdating, kailangan magtatanong ka muna doon sa nag-a-assist na tindera. Kasi minsan, isa lang kukuhanin mo. Pagdating mo doon, wala. Hindi nga ka. Kaya yun ang mahirap nga doon. Kasi rin nga, nung nakatapos na kami, pauwi na nga kami. Ayan, nandito na kami sa bus. Maaga kaming nangyari nga kasi nga, yung mga supplier ko, walang ganong pila. Kaya nagtaka ko, sabi ko, ba't parang walang tao ngayon, nauubos na ata ang namimili. Linggo-linggo pa naman, pero asahan na natin yan pag mga bandang December. Naku, Diyos ko, pahirapan na naman pong mamili. Hindi ko talaga makakalimutan pag mga bandang December, kundi lang nanghihinayang sa kita, para talagang ayoko mamili kasi nga, napakadaming tao, tapos talaga siksikan, ang daming kumukuha sa supplier, ang haba-haba ng pila, kailangan maaga kang pupunta. Saka kailangan pagka December, may kasamahan kang namimili kasi nga, pwedeng mahirap kasi may mga bit-bit ka pa. Ay ang nagiging style ko nga, lalo na kasamahan ko yung asawa ng pinsan ko, kami hantayan. Minsan siya magbabantay ng pinamili, tapos yan ako iikot. Yung isasabay ko yung mga items niya pag nakapila ako, ganun, para nga kasi kailangan talaga didiskartehan mo lang ng pamimili. Pagka hindi ka mag-didiskarting gano'n, naabutin ka talaga ng gabi. Talagang dati pagka namimili ako, inaabot ako ng gabi, minsan alas 9 na ako nakakauwi, alas 10, lalo na nung mga wala pang di ba kape pandemic, yung mga terminal ng bus wala pa dito sa may tutuban. Tapos mag-jeep kami. Mag-ano pa kami. Bababa pa kami ng terminal ng Victoria sa may Caloocan. Kasi napakahirap na inaabot namin. Para bang gusto mo na sumuko. Kasi nga, pag namimili ka, napakahirap talaga. Kaya lang, nangihinayang ka nga. Siyempre, doon ka kumikita. Kaya, pagtsatsagaan mo. Tapos ito nga, kinabukasan naayos ko na nga yung mga deliver ko. Lahat naman na order, mga kaanak Hindi naman kasi ako kumukuha ng mga hindi, kasi ayoko na istaka ng paninda. Kailangan pagka, nauubos for order ang kinukuha ko kasi wala naman tayong puhunan. Nangihiram lang tayo ng pinamili kasi nga, nanginayang ako sa kita nga. Ayan, nangihiram ka para yung kita sayang. Tapos yan nga, inaayos ko na ngayon, tapos pinaplastic-plastic ko na. Tapos yan, di-deliver ko na ngayon maya-maya. Kamalas-malasan nga, umaambon nga nung maaga. Sabi ko nga, paano kaya ako magdi-deliver? Wala pa naman akong motor. Buti na lang nandito yung bike ng tsahin ko, yung ginagamit ko lagi sa pan-service. Sabi ko, magbabike na lang, manghihiram na lang ako ng bike. Para nga ako mabilis-bilis at iiwanan ko na naman nga si Isidro kay nanay. Para nga, pag umiyak, makakauwi ako agad. Tapos hindi ko nga pinagsabay-sabay ang deliver. Binukod ko yung dito sa may gawi sa kanan, tapos sa gawi sa kaliwa. Para nga mabilis nga ako. Ay mga deliver ko hindi nga masama para sa unang pagluwas ko. Napakaganda naman ng buti na lang yung mga suki ko hindi sumasawang mag-order. Kahit pa paano. Tapos yan nga yung mga tape, napakarami kong tape. Tapos yan nga yung langis, yung sunflower. Kasi dumaan muna nga tayo sa eskwelahan ni Nicole kasi nga yung baon niya naiwanan. Yung baong pagkain. Kamo madali kasi masama ang loob nung pinusod ko ng umaga. Masama na loob, ayaw niya ng pusod niya. Sabi ko, yun lang alam ko pusod, anong gagawa ako. Tapos yan nga, hindi natin nga yung pagkain niya din sa metas. Ayun, baha pa rin nga din sa may eskwelahan. Sana nga yung mga matuyo na. Para nga yung mga bata iniiwas-iwasan yung tubig.
Tapos yan nga yan, diretso na tayo mag-deliver nga na rin mga kaanak. Ilan lang naman ang dinilibera ko nilang maga kasi nga, pinagbukod ko nga sa hapon naman yung ano, parang nga si Sidro hindi masyadong maiwanan. Kadede pa nga rin siya. Kasi dito na nga tayo sa bandang hapon na nga ito mga kaanak. Na yung yung pretzel tuyo na nga. Napakalawak nga ng bukid at sana wag nang mag-high tide. Para dire-diretso na nga matuyo ang Francis. At yun lang muna mga kaanak. Bye-bye!